the affection of the family to the Lopezes. Ang history po namin sa Dao ay hindi kumpleto kung hindi namin babagitin yung maganda nating pagsasamahan ninyo, ng aking mga magulang, at kami ng inyong mga anak. Maraming po salamat. Magandang gabi sa inyo. Ayan, ang history ng Dao. It's very colorful. It's an art. Dao, kanto-kanto lang. And marami ang mga nangyari doon. Yan yung mga members namin, mga bata. Yung mangga pa lang, may manggang malaki. Yung kala misteryo na nawala na. Minutol na. That used to be a landmark. Mangga. Makain na sa ranggola. Makain na sa ranggola. Ya, mungkin lama na pili na natin ito. Anyway, tama siguro yan. And thank you very much, Congressman Jose J. Torilo Flores of Paranaque. Second, pagkinig. Dalawang term nito. May first ka na 9 years, and then this is your second 9 years. 6 term. And we would wish to see you on a higher rank, maybe senator. Pero mas gusto ko siguro sa Paranaque, very more effective. And ngayon masyado siyang minsan, he becomes opposition. And he is ambivalent. Siyempre, kanya-kanya issue niya. He feels na he should go with the government on some issues. That is conviction. That means he is independent minded. And I think that's what we need from politicians. That you look for the issues that will help for the greater good. Yung naghihintay pa kami ng kwan, yung taga-Tarlac yung nagaling, mahaba ang biyahe. So, pagdating naman nila, I think we'll just stand with you, pag-usap-usap na lang kami ulit. And Papa has always been ikaw sa Tarlac. In fact, yung mga province mates namin, always look at him. Kasi siya ang huli sa mga kapatid ng Lopezes. And 5 years ago, pinagawin niya ako na kailangan siguro mag-reunion tayo. We made it a tradition to hold once a year a reunion of the Lopez clan para magkakilala. And yung huling reunion, may nabanggit siya na some of my cousins still remember. Sabi, kailangan ko nakita tayo ngayon, baka this might be my last time. Nabanggit niya, this might be my last reunion with you. So, tama lang yung kita niyo. At hindi niya nabanggit, hindi na maalala. But I think Papa said a good life, 89. At sabi ko na he produced a good family. Where the siblings, naitayuin na kami, naitawin out of a bigger soldier's pay. Sinasabi niya, simple lang naman eh. You simply have to live within your means. Masasabi niya. Mabili yan, kaya tinatanong ko, kasi maalala ko, when I graduated from the academy, ang sweldo namin is 370 pesos. Base pay. Gross, abot ka ng 480. That's for a secretary. Imagine ko noong 1972, nag-retire siya at Lieutenant Colonel Strang. Siguro kumikita na yung 1,200 na. Which is very, walo kami na pag-aarali niya. So one of us should at least take on a scholarship somehow. UP was the most mura. Nakamura ang eskwela. And then PMA, at least for its Bebot also went to Quezon City Science High. Now, is also a scholar of GE. Didn't engineering scholar sa UP. So, kahit paano nakita namin yung kasi si Papa was working alone.
part-time housewife. Siya ang pastorero namin. And we look up si Mama for giving us the discipline na at least kahit paano hindi kami napalimutan. So yun ang istorya ng Lopez. Maraming istorya si Papa. May isang istorya na nung ko lang na-discover. Kasi titignan niyo yung mukha. Meron siyang pandito scar. Ano ba? Kwento ko yan. Meron siyang scar dito. Nung mali ko, sabi niya, napol niya sa kaya niya. Pero nung malakin ako, kasi nagpupunta lang ako sa Tarlac, ang may o. Meron naman nasagot-sagot sa mga malita. That scar, binaril siya ng isang chick niya. Anyway, I think napadali ang pagkakasal nila ng Mama. Hindi ko alam eh. Hindi si Mrs. Lopez. Hindi. But Mama is also a deaf and blind guy. Matanda ko yan. May balis pa ako naman. Kasi sa Pilipino, maraming maakyat bahay din. Wala sa Papa most of the time. So, at yung like, yung kiss ko si Papa na 22. Kaya niya magpaputok noon. Minsan, nakakita ko niya, magpaputok sa bintana. Kasi meron daw umiikot dito. Di ba? Kasi just to do that, because most of the time, si Papa, nakadisyo. I remember, nasa Camp Vicente Philip, 2 months, kung tawag nyo yan, second military area. And Mama used to bring us to Papa's assignment. Kami dalawa naman sa Tech. And we have a special dress na parang nylon na polo shirt. For special occasion, sinusunod namin yun, pagdadali kami ni Mama, doon sa quarters ni Papa sa Camp Vicente Philip. And doon ko lang natikman, doon ako, kaya totoo rin lang mapunta sa quarters sa Papa. Nakakatigim ako ng isang buong itlog. Yung sunny side up, isang buong. Kasi pag sa bahay yan hindi ka makatigim ng sunny side up. Palaging scrambled, no? Para mas marami. Ganun ka